What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto ko ulitin yung tutorial kung paano gamitin yung baga script ni YPSWP na ginawa ko last time. Last video natin. Marami kasi nagtatanong doon. Hindi ko siya nasasagot kasi nga busy talaga ako sa trabaho. Hindi totoo yan. Bali naisip ko guys na why not na ulitin yung tutorial na yon para mag-gauge ninyo at saka lahat ng mga tanong nyo baka masugod doon. And bago nito gawin guys, is kailangan mapanood nyo muna yung basic tutorial paano mag-build ng 1.5 Wi-Fi. Kasi kung di nyo panoorin yon is baka malito kayo sa tutorial ngayon. Kasi wala ko plano ulitin kung saan kunin yung mga files, anong i-install na drivers. Kasi dito, dediretso na tayo. Pa ito sa mga users na nakapag-build ng 1.5 Wi-Fi and gusto gumawa ulit, tapos gusto mapabilis yung pag-build, ay tama-tama itong tutorial. Kasi ang gagamitin lang natin yung backup script na i-upload ko sa aking website. Kailangan natin download and para mabilis yung pag-build natin. Bali ito ang aking Microtech. Tapos ito ang aking RMCU. Ito. Yan. Bali ang unang gawin natin guys ay i-download natin yung file sa aking website. Tapos i-upload natin yung config dito, yung backup script. Kasi doon sa backup script guys, ay hindi natin kailangan i-upload yung mga script or mga config doon kasi nga automatic siya nag-config. After natin ma-upload yung backup script dito ay susunod kailangan natin ito flash. Pag mag-flash natin ito is sunod is i-connect natin yung DMCO dito sa built-in Wi-Fi ni Microtech. Ayun, para mabilis yung build natin. Okay, ulitin ko, purpose ito is para i-explain ko paano gamitin yung backup script. Para ito sa mga user na marunong na mag-build ng 1.5 Wi-Fi, tapos gusto lang mapabilis yung pag-build ulit, gusto lang gumawa ng pangatlo na build, is tama-tama itong tutorial. So punta ako sa aking malupit na computer para i-config itong ating Microtech Live. Tapos ang gawin natin ay i-connect muna natin ang ating connection sa ating pupunta computer. Yan. Tapos ito galing sa PC para mag-config natin. Ayan. Hirap mag-video. Pero sunod ang ating power supply. Ayan, naka-turn na. Balik po ako sa aking malupit na computer para i-config na ito. Okay guys, nandito na ako sa aking malupit na computer and gaya na sabi ko ay hindi ko na kailangan ipakita yung mga software na kailangan natin gamitin kasi kailangan nyo talaga panoorin yung unang tutorial natin. Hindi ko na pahabayan ito. Bali ang ating Microtech ay connected sa ating malupit na computer kaya pwede na tayo magsimula. Pero ang pinakaunang gawin natin guys ay kailangan natin mag-download. I-download natin yung sinasabi ko na backup script sa aking website. Punta tayo sa browser. Ang aking malupit na website. Yan. Tapos click natin yung OneFi. Then hanapin natin yung backup script. Yan. Ito. Tapos click natin yung download. Dalawa yung script natin dito. Meron Next, meron Half-Life. Tapos ito yung kanyang username at password sa Microtech. Kung bubuksan nyo sa Winbox, click natin ito. Half-Life yung gamitin natin kasi nga Half-Life yung nakakonect sa ating PC. Download natin yan. Click. Hintayin natin mag-download. Ayun. Tapos buksan natin. And then ilipat natin sa desktop. Right click. Cut. Para automatic din siya mag-delete dun sa kung saan siya nakalagay. Tapos paste. So ito na yung backup file natin. Okay, sunod punta tayo sa ating Winbox. Yan. Winbox. Tapos depende sa Microtech nyo kung ano yung nakalagay doon, kung anong username o password. Importante mag-login kayo. And then kailangan nyo i-reset. Kumbaga tanggalin lahat ng naka-default na config. Yan. Ito yung sa akin. Sunod, punta tayo sa system.
Tapos reset configuration. And then i-click natin yung no. Check natin yan. Tapos i-click natin yung reset configuration. Ang mangyari, bubuhay lahat na nakakonfig sa ating Microtech. Kasi nga papalitan natin ng bago. Okay, hintayin natin mag-refresh. Any Microtech na naka-default config or depende sa Microtech na meron kayo, kailangan talaga na i-reset para malagyan natin yung bagong config na galing sa ating website. Okay, bali pag nakita nyo na ganito na siya, wala siyang IP address, ibig sabihin success yung ating pag-reset. After natin ma-reset yan, wala na siyang password, connect tayo. Sunod, kailangan natin ilagay yung ating backup file. Bali, ganito gawin natin, i-drag natin dito. Yan. Ayun, nandito na siya. O kaya, pwede nyo gawin ito, click nyo upload, tapos desktop, tapos hanapin yung file kung saan nyo nilagay ito. Pero sa akin, ang ginawa ko ay i-drag ko lang para mas mabilis. After natin ma-drag, kailangan natin i-restore. Click natin yung file na i-drag natin, tapos restore para mailagay yung bagong config. Tingnan natin mag-reboot. Okay, lumabas yung IP address. Ito yung IP address sa port 4. Napaliwanag ko na yan sa dati kong vlog. Bakit ganito yung IP address nito. Sunod ay pasok tayo sa kanyang configuration. 1 pa yung password. Okay. Bali, check natin kung nag-success. Interfaces, yan, tama. ISP, tapos okay, bali ang sunod, kailangan natin enable yung Wi-Fi ng ating Microtech Live kasi doon kukunik si NodeMCU. Click natin yung wireless, tapos double click, then AP bridge, tapos dito mas maganda itong kunin natin para kompleto. Ito, bahala na kayo kung gusto nyo galawin yung frequency kasi sa 2.0 GHz ang ideal ay channel 1, 6 and 12 kung di ako nagkamali. Pero sa akin hindi ko na siya gagalawin. SID, depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Pero sa akin NodeMCU. Kasi ang purpose ko dyan kukunin si NodeMCU. To disable. Tapos siyempre country Philippines. Okay. Sunod, click natin yung apply. Tapos enable para mag-turn on yung Wi-Fi ni Microtech Live. Tapos okay. Sunod yung bridge. Kasi gaya na sabi ko, yung port 2 and 3 doon sa aking dating vlog, doon din nakalagay yung ating built-in wifi. Yan. Click natin ito. Tapos ito. Yan yung built-in wifi natin. Apply. Okay. Ibig sabihin yung port 2, port 3, pwede nyo lagyan ng internal antenna. Tapos yung built-in wifi ay magkasama na. So isa lang IP address yung gagamit nila. Sunod, punta tayo dun sa IP, hotspot. Check natin yung wall garden. Click natin yan. So dito may naka-default na. Nalagay ko na ito. Bali, nasa inyo niya guys kung gusto niyo baguhin niya o hindi. Pero sa akin, hindi ko siya babaguhin. Para hindi ko siya mabago, ay gagamit ako ng static IP. Pero sa inyo, pwede nyo baguhin yan. Depende yan nakalagay dito. Sa adhesive server list dito. Kung nakalagay dito ay 10.0.0.253 na galing sa NodeMCU nyo, kailangan nyo palitan dito sa wall garden. Ito. Yan. Tapos pati rin dito, IP, firewall. Ito. Kailangan nyo palitan yan. Depende dun sa lumabas na IP ni NodeMCU. Kasi dalawa yung paraan na ginagawa natin sa ating NodeMCU. Either DHCP or static, pero sa akin gagawin ko static para diretso na mag-match dito. Okay guys, nalagyan natin yung config. Sunod yung ating NodeMCU para i-flash. Isaksak ko dito sa aking computer. Yan. Mag-start na tayo mag-flash. Okay, bali na lagyan natin o na-check na natin yung mga kailangan i-check. Sunod, ang gawin natin ay kailangan natin mag-reflash o mag-flash ng ating NodeMCU.
Bali, connected na aking Nodem CEO sa aking computer, kaya pwede na tayo mag-flash. Punta tayo doon sa folder na na-download natin. Ito, bali ito ay sa last video na explain ko na ito. Saan ito makukuha? Click natin yan, tapos release. Hanapin natin yung wireless base, tapos SPE266, pero hindi ko alam bakit ganito yung nakasulat. Double click yan. Tapos buksan natin yung flasher. Yan. Bali, connected ang aking Nodem CEO sa aking computer, kaya hanapin natin yung kanyang port. Kung 4 sa akin, napaliwanag ko na yan bakit ganito yung sa akin, compare do sa aking dating video. Browser, desktop, saan yan, desktop, hindi ko mahanap, desktop, yan. Tapos hanapin natin yung folder na 1.5, yan, 4.3, tapos release, wireless, ito, tapos yan. Tapos click natin yes, tapos flashing na. Hintayin natin matapos. Okay, natapos na i-flash yung isang file. Sunod yung pangalawa. Click natin yung no, tapos palitan ng 2 para hindi magsapawan. Okay, tapos yung second file, tapos flash. Okay, sunod na tapos na ang ating flashing. Bali, yung gawin natin ay try mo natin i-disconnect. Tapos i-connect ulit para ma-refresh yung program and then ma-setup na natin ang ating Nodem CEO. Okay guys, natapos natin i-flash. So kailangan natin tanggalin ito. Tapos isaksak ulit para magkaroon siyang power source. Para mag-turn on ulit. Tapos i-setup natin para mag-connect dito. Okay. Okay, bali naibalik natin yung Nodem CEO para magkaroon siya ng power. Tingnan natin kung lumabas yung 1.5 setup sa ating Wi-Fi. Ayun, ito. Tapos click natin yung connect. After natin mag-connect, buksan natin yung dashboard ni 1.5 setup para doon tayo mag-config. Ayun. Okay, click natin yung 172. Yan yung IP address ni Nodem CEO ni Wi-Fi. Yan. Tapos lagyan natin yung default username and password at admin. Small letter dapat ito. Okay. Sunod, i-click natin yung system configuration. And then click natin yung scan. Ito, pwede nyo baguhin. Depende sa inyo. Sa akin, hindi ko na binabago yan. Bali, Wi-Fi, SSID, scan natin. Hanapin natin yung Wi-Fi name na Nodem CEO na nilagay natin kanina. Ito, yan. So, ito yung Nodem CEO. Yan yung ginawa natin sa ating built-in Wi-Fi ni Microtech. Diyan tayo mag-connect. Click natin yan. Password, wala. So, dito sinasabi ko guys na pwede nyo hindi sundin o pwede nyo hindi nyo gawin static, pero sa akin gagawin ko sa static kasi ang gagayahin ko yung default doon sa ating Winbox na ito. Yan. Tapos subnet, gagawin ko sa static. Kung gawin yung DHCP ito, kailan nyo sundan kung anong nakalagay doon dito sa DHCP list, kung anong lalabas dito. Pero kung gagawin ko siya static, hindi lalabas dito kasi nga naka-static na siya. So para di ako mahirapan, static gagawin ko kasi nga meron na nakalagay doon, wala na ako babaguhin. So yun ang sundin ko, gateway. Yan. DNS server 111. Yan kasi yung server na mabilis talaga sa browsing. Microtech Router IP, siyempre ito. Ito guys ay kailangan natin baguhin. Paano natin babaguhin? Meron kasi nakalagay na default doon sa ating script. I-click natin yan. Tapos punta tayo doon sa IP. Lagyan natin. System user, ito users. Yan. Tapos dito, nakalagay dito netlinks
Yan, buksan natin yan. Yan yung default na nakalagay sa ating script ni Links Piso Pay. Yan din gagayahin ko. So pareho lang yung username pati password dito. Kaya ito ang kopyahin ko. Highlight natin yan. Tapos right click, copy. Tapos balik tayo dun sa Nedimsio. Yan. Tapos paste. Ganun din sa password. Para mag-match. Tapos paste. Okay na. Sunod yung admin, username, and password. Bali sa akin, babaguhin ko siya para hindi siya mabuksan ng ibang user or client. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Admin, 1, 2, 3, 4 yung password ko. For the demo lang. Sunod, insert with time, 30 seconds. Abuse once lang. Tapos maban siya ng 1 minute. Yung mga abuser na panel insert coin. Bali, sunod. Ano kaya sunod? Okay. Yan. API. Ilagay ko 1, 2, 3, 4, 5. Kasi yan yung nakalagay default dito sa ating script dito. System. Scheduler. Yan dito. Para lang dito pa mag-reboot siya. Or di ako nagkamali, yan yung pag-reboot ni Nedimsio. Sana yun? Ito. Yan. Kailangan 1, 2, 3, 4, 5 ilagay nyo kasi 1, 2, 3, 4, 5 nilagay ko dito. Ang purpose nito is para mag-restart si Nedimsio. Yan. Kung hindi nito ilagay doon, hindi gagana itong script. Okay. Yan, nalagay natin ito. Doon sa API, depende sa inyo kung ano nilagay niyo. Pero sa akin ito. Yan. Kayo na bala mag-explore sa ibang parts dito. Importante nalagay ko yung dapat ilagay. Bali, sunod ay save natin para mag-bind tayo dun sa ating MikroTik Half-Life. Save natin yan. Okay. Refresh natin na yan makita. Mawawala na yan. Ngayon, check natin dun sa ating MikroTik o sa ating Winbox. Kung nag-connect yung ating Nedimsio sa ating MikroTik Half-Life. Paano? Click natin IP, hotspot. Tapos doon sa host. So ito na yan. Kita nyo guys. Ito yung ating Nedimsio. Kung makita nyo wala sa DHCP list, wala. Kasi ginawa natin static. Kaya ganito nangyari. Diretso na dito. Dahil nandito na, kailangan natin mag-binding. Double click natin yan. Tapos make binding. And then, dito type bypass. Apply. Okay. Binding na siya. Continue dito sa wall guarding. Wala natin baguhin. Kasi pareho na doon sa ginawa natin. Sunod, kailangan natin baguhin yung hotspot folder. Kasi default yung hotspot dito. Click natin yung files. Ito yun. Kailangan natin baguhin yan. Pero para malaman nyo yung default nito, kailangan natin buksan yung ating Piso Wi-Fi. Click natin yan. Tapos connect tayo dun sa Nedimsio. Temporary, kukonect tayo sa built-in Wi-Fi ni MikroTik. Kasi wala tayo external antenna. Connect tayo. Okay, buksan natin. Okay, hindi nabura pala yung folder na nalagyan natin kanina kasi nga kahit nalagyan natin yung backup script, hindi nabura yung hotspot folder doon. Pero just in case na naka-default folder pa rin yung hotspot doon, kumaga hindi siya folder ni OnePi kundi si MikroTik, ang gawin nyo guys ay kailangan nyo i-upload. Kunwari yung hotspot ay default hotspot ni MikroTik. Burayin natin yan, kunwari lang. Tapos ang sunod na gawin natin guys, kailangan natin i-upload yung folder hotspot ni OnePi. Pumunta tayo sa folder na na-download na natin. Baba natin. Ito yun. Yan. Tapos ito. Hotspot. So bago nyo ilagay doon sa file ni MikroTik o sa Winbox, kailangan nabago mo na ito. Ito. Sana yun. Ito dito. Right click. Tapos edit. Yan. So, kailangan nilagay nyo dito yung, kasi single window, kailangan nilagay nyo dito yung IP address ng ating Nedimsio para
mag-match o magkakitaan. Tapos iset nyo dito na false kasi single window. Basta sundan nyo lang ito ano yung nakalagay dito. Pag multiple window, dapat maraming IP lagay dito. Single window yung gagawin natin kaya ito lang gawin natin. So after natin na config na save, ilagay natin yung folder. Huwag nyo kalimutan nilagay itong folder just in case na second build nyo tapos from the start talaga bago Microtech talaga. Ang mangyayari yan, yung hotspot folder ay yung default talaga nakalagay. Pero sa akin ito nagamit ko na sa previous tutorial kaya hindi nabura yung nakalagay dito na hotspot folder. Bali sunod, i-drag natin yan, lagay dito. Yan, tapos balik tayo dun sa browser. Refresh natin. Bali connected ako sa built-in wifi ni Microtech. Yan. I-check natin kung gumagana. Insert ko yun. Okay. So, success yung ginawa natin na baga script. At least nagkaroon kayo idea kung paano gamitin yung baga script. Basta wag nyo lang kalimutan yung mga dapat i-check. So, ulitin ko para mag-recap tayo. Una, pag-upload natin ng script, unang i-check natin yung Wi-Fi. Kailangan natin ma-enable. Tapos, ilagay yung Wi-Fi name na gusto natin. Pangalawa, doon sa bridge, kailangan may sama yung Wi-Fi doon sa bridge sa port 2, port 3, pati yung Wi-Fi, magkasama yan. Tapos check nyo rin doon sa IP wall garden list. Check nyo yung IP address doon kung ano naglagay. Kung anong default doon, mas maganda yun ang gayahin nyo. Ganun yung static line yung DMCO. Tapos ganoon din sa IP firewall. Check nyo rin doon. After nun, yung password ng ating Microtech Half-Life na baga script. Yung pinakita ko na netlinks piso Wi-Fi, yun ang ilagay natin sa DMCO. So na mag-plus tayo na DMCO. After mag-plus, system configuration, ilagay natin ano yung nakalagay doon sa Microtech Half-Life para mag-match. Ano yung mga dapat ilagay doon sa DMCO na galing sa Microtech Half-Life na script para mas madali magkakitaan. So di natin kailangan mag-upload ng mga login logout kasi nandun na lahat. Hopefully guys, no, meron kayo naintindihan sa ating tutorial, no. Tapos after nito, kayo na bala maglagay ng mga coin slot, bala na kayo. Importante, pinakita ko lang kung paano mag-build na mabilisan. Para ito sa mga gusto mag-build ng pangalawa, pangatlo, na mabilisan lang. At least marunong ka ng basic na pag-build ng 1.5 Ang ganito lang guys. Thank you for watching.